Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalimang araw na ng ating Misa Aguinaldo. Nangangahulugan lamang na doon sa salita na bubuin natin ngayong Misa Aguinaldo na Eucharist, ang ikalimang letra ay letrang A. Ang letrang A ay nangangahulugan naman, unang aral, ay ang aral na salitang affirm, ang pagpapatotoo, ang pagpapatunay. Dahil yan ang ating narinig sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paano si Propeta Isaías winika kay Haring Akas. Nakilalanin niya, patunayan niya na ang Diyos, ang presensya ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng tanda. Sabi nga sa unang pagbasa, winika ni Isaías, umingi ka ng palatandaan sa Panginoon. Subalit ang wika ni Haring Akas, ayokong humingi. Kaya ang Panginoon na rin ang nagsabi sa pamagitan ni Isaías, pakinggan mo, sampayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ipinababatid lamang sa unang pagbasa ang pagpapatotoo ng presensya ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos. At ang aral na ito at akma muli sa panahon natin ngayon. Bakit? Dahil sa panahon natin ngayon, bagaman sinasabi natin na sa Pilipinas mayroong 80% ng mga Katoliko sa buong populasyon, ang mga tinatawag na practicing Catholics or even Catholics attending Mass every Sunday ay nasa 15 hanggang 20% lamang, napakababa. Anong nangyari sa iba? Sa iba na ito, ang ilan sa kanila nanlamig sa pananampalataya. Ang ilan sa kanila ay sumuko sa Diyos. Dahil ayon rin sa kanila, para bang hindi sila dinidinig ng Diyos, ang kanilang pananalig ay unti-unti nang hina. Kaya nga sa panahong ito, na kung saan tayo naman ay dumadalo ng Misa Aguinaldo, ang mga kapatid natin, ilan sa kanila, ay dumudulog pa rin sa Diyos at akma na habang pinakikinggan natin ang unang pagbasa at nakapulot ng aral, magandang mamula tayo. Ang presensya ba ng Diyos lubusang lumaho? Ang pagmamahal ba ng Diyos hindi na natin nararamdaman? Dahil magandang suriin ang ating sarili. Araw-araw ba dumudulog rin tayo sa Diyos para sabihin sa Kanya, Panginoon, gisingin mo ako bukas. Hindi naman siguro ganyan ang ating panalangin araw-araw, pero yet, here it is. Ipinamahalas ng Diyos ang Kanyang presensya, ipinamahalas ng Diyos ang Kanyang pagmamahal. Araw-araw ginigising tayo, kahit araw-araw hindi natin yan hinihingi. O di naman kaya, hindi rin natin araw-araw binabanggit sa Panginoon, Lord, thank you sa libreng hangin,
sa libreng oxygen. Wala nga siguro sa atin araw-araw nagbabanggit ng konkretong pasasalamat na iyan na nakapaghihinga tayo ng libre at sariwang hangin. We take it for granted, but that is again another sign of God's presence in love. O di naman kaya, bihira sa atin na araw-araw sabihin sa Panginoon, salamat sa iyong patnubay, salamat sa iyong gabay. Nagtatrabaho ako, umuwi sa bahay, walang nangyayari. At marami pang iba, mga kapatid, na halimbawa kung saan pinapatunayan ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, na tayo patuloy na nabubuhay. Hindi ba natin nararamdaman iyan? Kung hindi natin nararamdaman, ang pagkukulang ba ay sa Diyos o ang pagkukulang sa atin? Dahil kung tayo lamang maglalagay ng panahon ng pagtitika at nagpagninilay, doon masusulyapan natin ang presensya ng Diyos na nag-uumapaw ng pagmamahal. Dahil sa mga biyaya, di man natin hinihingi, subalit patuloy tayong pinagpapala. Ganyan ang presensya ng Diyos. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Ang ikalawang salita na nagsisimula sa titik A ay ang salitang accepts, pagtanggap. Bakit? Dahil yan ang ating namang napulot sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang salaysay ng pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria. Sa pagdalaw niya, ipinabatid ng Anghel Gabriel kay Maria ang mabuting balita na siya'y inalulugdan ng Diyos, na siya'y hinirang ng Diyos upang maging ina ng manunubos. Nung una, nagtanong pang mahal na Birhen, paano mangyayari ito? Yamang ako'y dalaga. Subalit ipinaliwanag ng masinsinan ng Anghel Gabriel ang plano ng Diyos para sa kanya. Kaya kalaunan, narinig lamang natin ang mahal na Birhen na tumugon sa ganitong pangungusap. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Tinanggap ng mahal na Birhen ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Hindi ba akma rin ito sa atin? 5 araw na tayo na natitipon sa banal na pagdiriwang, 5 araw na tayo nagsisimba, 5 araw na tayo nagdarasal. At sa pagdarasal na ito, paulit-ulit nating naririnig na ang Diyos may nais sa atin, na ang Diyos araw-araw may kalooban para sa atin. Araw-araw rin napapakinggan natin ngayon na ang kapag ating napulot ang kalooban ng Diyos, anong wika sa atin? Gawin natin ito, isabuhay natin ito, dahil doon nalulugod ang Diyos sa atin. Subalit balikan natin, paano natin masasabuhay ang kalooban ng Diyos kung unang-una hindi natin ito alam? Kaya ang hamon sa atin, alamin mo ang kanyang kalooban, alamin mo ang kanyang nais, at doon mo matatagpuan ang kanyang kalooban. Kaya nga hikayat sa atin, matatagpuan mo lamang ang kalooban ng Diyos kung muli naglalaan ka ng panahon ng katahimikan. Naglalaan ka ng panahon ng pananalangin. Na hindi lamang lahat ng mga gusto mong hilingin sa Diyos, ikaw ang palaging nagsasalita. Hayaan mo rin ang Diyos na magsalita sa iyo. Lalong-lalo na sa panahong ito, na tayo nagsisimba, na tayo'y dumudulog sa Eucharistia, na tayo ay makikinabang. Bago sana natin tanggapin ang Panginoon sa komunyon, habang nakapila, our hearts and our minds should be disposed already to what God wants from us.
Di masama na habang nakapila, sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, sa pagpapatuloy ko sa iyo, handa akong makinig sa kalooban mo. At kapag tinanggap natin ng Panginoon sa komunyon, bumalik ka sa iyong upuan, manikluhod ka. Dahil sa puntong ito, ang Panginoon ay napakalapit sa iyong puso. Nariyan siya sa iyo. At habang napakalapit ng Panginoon sa iyong puso, muli sabihin mo, ang iyong alipin ay handang makinig sa iyong sasabihin. Sa puntong ito, hindi natin mapapakinggan ng Panginoon gamit ang ating mga tainga. Sa puntong ito, mapapakinggan natin ng Panginoon na kumakausap sa ating puso. At doon marahil binubulong niya ang mga kataga. Hindi ba magpapasko? Bakit hindi kayo magkasundo na iyong kapatid na hanggang ngayon hindi mo kinakausap? Hindi ba magpapasko? Bakit hindi mo patawarin ang kapwa mo na nagkasala sa iyo? Hindi ba magpapasko? Bakit hindi ka humingi ng tawad? Walang masama sa pagpapakumbaba. O di naman kaya sinasabit binubulong sa iyo ng Panginoon, hindi ba magpapasko? Bakit di mo iwasan ang mga salitang nakakasakit sa iyong kapwa-tao? Marami ang sinasabit, binubulong ng Panginoon sa ating puso. Subalit paano natin mapapakinggan ang kanyang binubulong, ang kanyang nais, ang kanyang kalooban kung binabalot natin ang ating sarili sa ingay ng lipunan? Matuto tayong manahimik. Matuto tayong ilagay ang sarili sa pakikinig. Dahil ang Diyos, kung tutuusin araw-araw, nagsasalita sa atin. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mapakinggan. At oras na mapakinggan mo ang kanyang kalooban, ito ang panahon ng pagsang-ayon, ng pagtanggap sa kaloobang iyan na isa sa buhay araw-araw. Dalawang salita ang muli nating napulot sa araw na ito. The words for today is affirm and accepts. Itanong natin sa ating sarili, does our acceptance of God's will affirms God's presence and love in our life? Ang ating bang pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay pagpapatotoo ng kanyang presensya at pagmamahal sa ating buhay? Ikaw lamang, kapatid, ang makatutugon yan. Dahil ang maliwanag, ang Diyos ay palaging naririyan, nag-aantabay, gumagabay, nagmamahal. At ang Diyos ay nagkakaloob sa iyo ng kanyang nais at kalooban na naway pinakikinggan mo upang sa gayon, katulad ng mahal na Birheng Maria, maging kalugod-lugod ka sa kanyang paningin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.